Assalamualaikum, another video ulit mga takasusi boys. Nandito ulit ang ating pilot, si Abdulaziz, na hindi Robin Padilla, pero ano lang, kaastigan lang din Robin Padilla. At sa topic na ito, dati natalakay natin patungkol sa nakaraan na mga pinagdaanan nila yung hindi pa sila Muslim. So yun, sa Islam wala nang problema na comment kasi wag daw i-share yung mga nakaraan na yung mga haram na gawa niya. Eh alam naman natin ang balik Islam, kahit ano man, gaano man, kahit nakapatay pa ng tao, ano man masama na gawa yung nakaraan, pag siya ay nagbalik Islam, nagbalik sa loob sa Allah, ay pinapatawad ang kanilang buong kasalanan. So hindi yun para pag mag-motivate or sabihin natin mag-inspire ng iba na gayahin, hindi. Para makapag-inspire ng iba na nasa ganung sitwasyon na magbago sila. So ngayon naman, ang topic natin is about sa, bago tayo makapunta sa pag-aaral natin ngayon, yun din, konektado sa topic na ito, kung bakit nag-aaral pa rin kayo kahit bilang isang OFW natin busy sa trabaho, di ba? Minsan ito na nga lang yung day off para makapagpahinga, maglaban ng mga damit. Pero bakit pa rin nag-aaral kayo, no? So mamaya tatanungin natin sila isa-isa. Tulad dito, businessman pero the same double work, pero nakakapagbigay pa rin ng oras kahit nag-aaral na, sabihin natin sa BTEC, sa Batha. Bakit pa rin ba siya nag-aaral dito? Hindi para masira yung intention natin, mahaluan ng Ria. Tilayo tayo ng Allah doon. Ang ano lang dito, makapagbigay ng motivation sa ibang kababayan natin, mga nasa accommodation lang, ayaw pumasok kahit lamang Islamic Center, di ba? Marami ang mga kilalang ganyan, mga puro dahilan, punta daw ng Batha. Pero kapag may mga strahan na party-party, may babae, ang bilis, andun agad kahit hindi mo imbitahan. Pero pag pag-aaral, kailangan mong hilahin, no? So mag-umpisa siguro muna sa akin para habang nag-iisip itong mga sasabihin nila sa nakaraan nila. Ako kasi sa Pilipinas pa lang, dumating sa punto na let's say 14 years old. Yung umalis na yung tatay ko yung time na yon, syempre wala ka na makausap na Arabic, nawawala yung Islam, walang tuturo sa'yo ng Islamic. Sa side naman ng nanay ko, mga hindi Muslim, lola ko, ganun. Kaya nawawala na yung Islam sa akin, pati Surah Fatiha, hanggang sa nakalimutan ko. Natira sa akin sa Surah Fatiha, Bismillah. Yun ang naalala ko sa Surah Fatiha, mga 14 years old ako yun. Halos ang dami kong kabisipir sa Gaza. Ang elementary doon, mixed subject, may Arabic, may Quran, pinapa-memorize kami. Sa tingin ko nga, 2 Jews yata memorize namin doon eh. Natapos namin yung elementary. So lahat yun nawala totally sa Pinas. Ganun ang fit na doon sa atin, lalo pag yung bata na iwanan. Kaya kailangan yung mga OFW dyan, may mga anak na nakapag-aral na, marunong, tuloy-tuloy kahit nasa Pinas, kasi pwedeng maaaring mawala, lalo sa lugar nyo na hindi Muslim, walang makausap na Arabic, mawawala talaga. So, yung lumipat namin ng Pangasinan from Cavite hanggang second year high school, na sasama sa mga kaibigan, barkado, medyo nawawala. Talagang sabi ko, hindi ito yung gusto ko eh. Tapos naghahanap ako doon na talaga makapag-aral. Hanggang sa in short, nakakita ko na masjid doon, napasama ko sa mga Jamaat Tabligh. Sabi natin, unang namit ko yung Maranao na matanda, yun yung para nag-alaga sa akin. At yun, naibalik lahat, alhamdulillah, dahan-dahan na parang balik Islam, kumbaga. Tapos pag nakakita ko ng mga pamphlets, hindi pinapansin sa masjid, kasi sabi yung mga doon, born Muslim, sa yan, mga pambalik Islam yan, yung mga pamphlets daw doon. Hindi ilala para din sa mga kahit sinong Muslim yun. Kasi pagkuha ko, about sa sala, sabi ko, ang ganda nito ah. Tapos sinusundan ko. Alam mo, bumalik ako sa, yun diba, hindi na ako marunong magsala ulit, 14 years old, 15 yun. Binabasa ko sa harap ko para makabisado ko. Sinitext ko yung isang Maranao, ilan ba yung nakaasa Fajr, ganun. So parang na-experience ko din yung pakiramdam ng mga bagong Muslim, ganun. So in short, may kaibigan ako Maranao nakapag-aral sa Al-Marif sa Baguio. Talagang ingit na ingit ako yung time na yun. Sabi ko, after ko ng high school, gusto ko mag-aral doon. So ayaw ng magulang ko, pinag-college ako. So go with the flow lang ako sa college. Hindi ko talaga gusto. Hindi ko nga alam anong course ang kukunin ko. Sabi ko, IT nang ganun. So hindi ko talaga tinapos kasi yung utak ko sa klase lumilipat sa Al-Marif. So yun, nag-asawa ng maaga, nag-rebelde, in short, ganun. Hanggat sa ginawa kong paraan ito makapag-abroad talaga. May kaibigan akong Syrian na dinala niya ako dito. Sabi ko, yes, pagkakataon para makapag-aral ako doon. Kasi itong kaibigan ko nakatapos sa Al-Marif, gusto niya, nag-apply agad ng Madina. Lalo akong nainggit ako. Saka after niya Al-Marif 2 years, hindi nga marunong mag 1, 2, 3 wahad din talata yun eh. Kahit alif bata, bago pumasok sa Al-Marif after 2 years, fluent, fusha talaga yung Arabic niya. Kaya sabi ko, gusto ko talaga makapag-aral. Kaya ngayon Imam Nawawi na unang hadith, di ba? Pinalamalu bin niya, yung di ba nakabase sa intention yung gawa mo. Sino man mag-travel, mag-biyahe na kung anong intention mo, yun ang ibibigay sa'yo. Akin, in-intention ko lahat yun pagpunta dito. Yung intention ng makapag-asawa, yung intention makapag-aral, yung intention, kung anong intention ko makapunta dito, talaga, pinagsama-sama ko. Kaya pagdating dito, ang ikama ko, ang visa ko pala, non-Muslim nakalagay. Paano yan? Nag-aalala ako, paano ako mag-hajj agad o mag-umrah? Yun nasa isip ko.
second day dinala ako sa Haya sa Mutawa office, ginawa na ako ng certificate, parang bagong Muslim shahada. Tapos doon may nakausap na akong sheikh, sabi ko gusto ko makapag-aral talaga university ganyan. Sabi nga inshallah ang pasukan after Hajj, yung nga lang mag-antay ka matagal, saka ang allowance sila doon maliit lang, mga 800 sabi nga. Sabi ko okay lang. So nagantay-antay ako hanggang sa nawala yung connection ko sa sheikh na yan. Tapos gusto ko talaga pumasok sa Islamic Center. Ayaw kong sayang lang yung day off ko every Friday, nakatambay lang sa accommodation. Yun talagang nasa isip ko, parang boring dito, sabi ko gusto kong pumasok. Tapos yung ngayon sheikh doon na na-meet ko sa Haya, binigyan niya ako ng number ng isang daya, isang Islamic Center malapit sa Exit 80, doon ako nakatira. So ayun, pumasok ako doon, tuwan-tuwa ako. Tapos yung pinasa nila ako sa Sulay, yun, doon ako pumasok sa Sulay, pinuntahan natin last week na nagpalaro ng mga sheikh. So doon ako pumasok ng ilang months din yun. Doon ako unang nag-umrah, alala ko. Tapos hanggat sa nag-inarte yung driver nila, Pakistani, kasi nga putik-putik na yung papunta doon sa akin, sa Exit 18, hindi daw nila ako masundo minsan. Kaya nag-rebelde talaga ako doon, medyo nag-atang, sabi ko bakit ang arte naman susunduin lang, putik-putik yung daanan. Hanggat sa nahanap ko itong sa Hafa, may nakita akong volunteer daiya, kababayan din sa Pangasinan. Sabi nga sige, sunduin kita dyan Friday. Yung tuwan-tuwa ako, nagsimula ako pumunta doon. Tapos pagdating naman sa Nasim, doon na kami na-discover na yung may EICC na English dawa. Manabutan yung EICC. Kay Dr. Khalid, umiikot siya para mag-training ng paano magdawa sa English. So yun, nagkwento lang ako ng 6 minutes lang ng buhay ko, ginawa ko mga comedy, natawa sila yung mga chef ako. Kinuha yung number ko, doon na ako simula nalipat sa Islamic Center. So parang 7 months lang ako nag-work sa company ng amo ko simula yun. So talagang kung ano yung intention mo simula doon. So in short, ang punto ko dito yung pag-aaral, talagang tuloy-tuloy. Kahit sabihin natin sinasabi mo Muslim, wala akong iniisip doon na Islamic Center pang bagong Muslim na, hindi ko naisip yun. Talagang iniisip ko dyan, Islamic school, kailangan mag-aral, maganda, bukod sa libre ng pagkain, na-enjoy mo pa, nagamit mo yung day off mo doon. Bitin nga ako sa Sulay dati, 3 hours lang kasi doon yata. Magdudjuma lang kayo doon hanggang Asr. Bitin ako doon, sabi ko nga ganun umuwi. Wala pa bang yung medyo kalating araw ganun. Kesa sa Hafa, half day doon, simula umaga hanggang after Juma. Tapos after Juma, may basketball sila ng hanggang Asr. Tapos hanggang Asr, diretso naman ako Nasim hanggang gabi yun. Kaya buong araw ko talaga ng day off nagamit sa pag-aaral. Alhamdulillah. At yun, tuloy-tuloy hanggang sa na-meet ko itong mga Darul Baida, hanggang sa nakita ko itong Batha, tapos Shifa. Ngayon sa Shifa, 4 years na, tuloy-tuloy na dyan. So nakaka-enjoy, kailangan mo talaga i-connect yung sarili mo sa pag-aaral ng relihiyon mo, kasi ito ay para sa sarili mo, beneficyo na makilala mo ang relihiyon mo. Kasi ang hirap na sasabihin mo Muslim ka, tapos pag tinanong ka ng tanong na hindi mo din pala alam. So paano mo din sasambahin ng Allah na wala kang kaalaman, di ba? Alam mo lang la ilaha illallah, walang Diyos. Pero may naniniwala ka naman sa mga lucky charm, di ba? Anong use? Lahat pala ng mga ginawa mong ibadah, mga useless. So yun ang ka-importantehan ng pag-aaral. So yun lang yung shortcut, tinay ko gawin sobrang shortcut yung kwento ko about sa pag-aaral, hanggat kung ano talaga yung pangarap mo darating sa'yo. So hindi ko din pala nasama yung 1 year sa King Saud, kahit pa paano 2000, last year lang yata, alhamdulillah naka 1 year tayo dun sa Mahad, sa King Saud University ng Mahad Lumawiyan. So alhamdulillah, kung ano talaga yung pangarap mo ay bibigyan ng Allah sa'yo, pero maraming pagsubok, kasi titignan ka din niya kung seryoso ka ba dyan, di ba? O go with the flow ka lang, gusto mo lang kasi magkaroon ng pangalan na dito ako nag-aaral, hindi. Susubukan ka din niya kung gaano ka seryoso. So kung may mangyari din na hindi ka matanggap, baka ito ay kakabutihan din para sa'yo. Kasi sa Qasim, kung saan nakapag-apply ako pero hindi natanggap, yun ay kabutihan para sa'yo, inshallah. Siguro iniingatan ng Allah din intention mo, baka pag nag-aaral ka doon, lumaki ulo mo, di ba? Kung mahal ka ng Allah, ingatan ka niya. Kung hindi ka mahal, pababayaan ka niya. Sige, punta ka doon, kahit ikakasira mo din pala. Pag tumagal, baka maligaw ka na doktor, ustad ka nga na baka nasobrahan, no? So alam, kung mahal ka ng Allah, iingatan ka niya. So hindi ka din niya ilalagay sa kapahamakan. So inshallah, yun ang gusto kong i-share dito. Sino next kaya sa inyo? Mag-jacket part kayo? Si Ali. Galing ano pa to? Kwento niya siguro to, galing Jeddah. Sa lakas mo para marinig nila. Pakilala ka tapos. Anong tanong? Yun, sa kabila ng pagiging busy mo bilang OFW, bakit ka pa rin nag-aaral? Yan. May dalawang dahilan kung bakit ako nag-aaral. Unang-una, ginawang wajib ang pag-aaral sa Islam. Hindi siya recommended o sunnah, kundi wajib ang pag-aaral sa Islam. Pangalawa, gusto kong makamit yung reward ng Quran na pagbabasa ng bawat letra ay 10 hasanat. Yun yung pinaka rason kung bakit gusto kong mag-aral pa, kasi
parang pakiramdam ko ang kulang na kulang pa rin ako ng kaalaman, as in wala akong sobrang tagal ko na sa Islam pero wala pa rin akong alam yung gusto ko, kaya gusto ko rin mag-aral talaga. Na matagal bago ako na siguro nahinto mga 4 years bago ko nakabalik ulit sa pag-aaral. So yun, alhamdulillah, at eto, binigyan tayo ng pagkakataon ulit ng Allah para makapag-aral. Kaya ine-encourage ko po ang lahat, born Muslim, balik Islam ka man, kailangan natin mag-aral sa Islam. Yun lang po. Tanong naman, paano ka nakakapagbigay ng oras sa kabila ng pagiging busy, lalo yung trabaho mo bilang chef, ang daming luluto araw-araw? Yun yung isa sa mga pagsubok sa akin. Minsan hindi ako pinapayagan na mag-early out para lamang dito. Tulad kanina, ayaw kong payagan na mag-uwi na agad. Pero alhamdulillah, alas 5 yung out ko, tapos alas 5 din yung yun lang. Ilang minuto lang naman ang nasayang. Jimo, paano pa kayo manonood dyan na libre? Walang ginagawa ngayon, day off ka. Anong ginagawa mo sa accommodation mo? Naka-TikTok lang. Nunod ng mga maalog-alog dyan. Walang mangyayari, maalog din ang utak mo. Alhamdulillah sa pagkakataon natin. Okay. So, Akhir, ikaw naman. Saan ka busy dito? Anong bang work? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe to Ibrahim KZ.